6 months, yung N70, kung naalala nyo, Nokia. Nokia pa yung uso before eh. Oo. Diba? Sino dito nakakaalala ng Nokia? Nokia. Oo. Diba? So marami tayo, no? Alam na. Alam na. May mas nauna pa. Diba? So imagine mo, cellphone na lang yung pangarap ko mabili. Pero nakaliit yung pangarap ko dati. And malabo na yung pagiging successful. Yung salitang successful, salitang pagyaman, imposible sa utak ko yun. Imposible na sa akin na mangyari yun. Kasi 3 years ako naging empleyado, 3 years ako nag-work, na doon ko na-realize na ito na pala yung buhay. Kala ko pag may trabaho ka, gaganda ng buhay. Tama? So parang na-stop na ako doon na ito na lang, ganito na lang yung buhay. And na-meet ko tong opportunity na to way back 2008. Nakita ko, naka-attend ako ng seminar, baliw na baliw po ako. Okay, kasi bakit? Meron palang ganitong opportunity na pwede tayong mangarap ng bonggang-bongga. Na pwede tayong mangarap, posible pala magkakotse, posible pala magkabahay, posible pa pala yung pangarap ko dati. Tama? So, sobrang laki ng, kumbaga, naging impact sa akin na from dati hindi na ako nangangarap, biglang meron ganito na buhay. Tama ba? So doon ako nag-umpisa ulit na mangarap, baguhin yung buhay, ayusin yung buhay. So doon pala, sobrang grateful na ako. Kaya nga sabi ko, kaya ko pa palang yumaman, may chance pa pala. So gagawin ko na to, kakararin ko na to, siseryosohin ko na to. Kaya nga after 6 months, nag-resign ako eh. Kasi naniniwala talaga ako na may mangyayaring maganda. So yung 6 months na yun yung parang parang training period. Tama, after ng training period ko na yun, na naiisip ko na, nararamdaman ko na magkakakotse ako, nakabahay ako, kasi may proseso pa rin eh. Hindi lahat ng sumali dito, yung first month, 2 months, 100% naiintindihan. Yung iba dyan may duda pa rin. Yung iba dyan nag-iisip pa rin kung ano yung pwedeng gawin. Tama, pero yung 6 months ko na yun, doon talaga ako nakapag-decide. Yun yung tinatawag ko na parang turning point sa buhay ko, na sabi ko, sasagad ko na to, itutodo ko na to, wala na ibang opportunity, ito na lang. That's why binord ko yung nag-resign ako, pinol time ko to, kinarir ko talaga as in career. In short, wala akong tinira, wala akong, alam mo yung parang alangan-alangan, isa lang nasa utak ko, yayaman ako. Yes. Tama? At yun yung sinisil ko kay Marlon kanina, nasabi ko, kailangan ma-feel mo yun. Yung wala nang makakahadlang sa'yo, wala nang preno, wala nang duda, wala na lahat. Kailangan maramdaman mo yung kilig. Kaya nga sabi ko, ang sikreto, isa sa mga sikreto dito, maging baliw ka lang. Yes. Alam mo yung baliw ka sa pangarap mo, pagkagising mo, oy, joy, excited, ganito. Pero pagkagising mo, bigat mo, di ba, dami mong inisip, dami mong problema, hindi ka magiging successful, hindi mo makukuha yung goals mo. Kailangan mataas yung energy mo, mataas yung excitement mo. Kasi bakit? Baliw ka sa mangyayari sa'yo. Yes! Yes! Grabe! So guys, para bumalik yung gigil mo, appreciate mo yung mga bagay na meron ka. Yes! Appreciate mo yung mga small things na nangyayari sa'yo na meron ka. Napakadami niyan. Meron dito nag-network, wala nang apply. Tama ba? Yes! Pero baliw na baliw. Yes! Meron dito nag-network, wala pang downline pero grabe yung energy. Yes! Kasi na-appreciate niya, ramdam niya kasi niyayaman siya. Yes! Meron naman dito, may mga downline na, may skills na, may knowledge na, pero nanghihina. Diba? Kasi hindi siya grateful sa kung ano nangyayari sa kanya. Guys, you should appreciate yung mga small things na nangyayari sa buhay nyo. Hindi pa man ganong kalaki yung kinikita mo, pero hindi mo ba naiisip na isa ka sa mga maswerte na nakita mo yung opportunity, na may pinangahawakan ka, gaano man kahirap, ituloy nyo. Gaano man kahirap yung pinagdadaanan mo ngayon, wala ka man pera dyan sa bulsa mo, may magabayarin ka pa man dyan na nag-aantay sa'yo o baka iba, di ba? Wala kayong pambayad sa mga bills nyo, hirap na hirap ka pa, magulo utak mo, tama? Pero guys, you have to appreciate kung ano meron ka. Kasi pag nagpadala ka sa ganon, katamaan ka ng, madidipo. Basta. Diba? Swerte mo bakit? Pag uwi mo ngayon, may bahay kang uuwian. Yes. Yung iba wala ng bahay. Yes. Yes. Diba? Swerte mo.
Diba? Kasi may mentor ka pa na nag-guide sa'yo, nagpa-follow up sa'yo. Yes! Hindi mo ba na-appreciate yun? Super. Diba? Merong upline na minsan tumatapik sa'yo pag minsan nawawala ka sa focus. Diba dapat na-appreciate mo Yes. yun? Yes. Yes! Diba? Pagdating ng bayarin, kahit paano nakakagawa ka ng paraan na itatawid mo. Yes! Nakuha nyo? Yes. Ang dami pwedeng magpasalamat, okay, sa nangyayari sa buhay natin. Kasi guys, tutuusin, mas marami pang mahirap sa labas. Yes. Mas marami pang, you know, hindi nila alam kung anong gagawin nila sa buhay. Yung iba nasa ospital, nagproblema kasi may ganito, may mga sitwasyon. Pero ikaw ang iisipin mo, hahataw ka na lang, tapos nangihina ka ba? Yes. Diba? Ikaw, gagawin mo na lang yung business, hahasel ka na lang everyday, gigising ka na lang on time. Negative ka pa ngayon. Diba? What's wrong with you guys? Oh my God, Guys, ayusin mo yung mindset nyo. Yes. Align mo. Tama ba? Tama. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong, alam mo yon, may skills ka, pero pag hindi ka na nagiging grateful, lahat ng nakikita mo negative na. Tama. Kahit maganda naman, negative ka pa rin. Yes. Nagigets nyo ba yung point ko? Yes. Okay. Gusto nyo bang makuha yung goals nyo? Yes. Okay, kaya ba natin i-apply sa totoong buhay? Yes. Guys, okay, napakadaling mag-yes. Napakadaling mag-yes. Pero gusto ko labanan mo yan. Yes. Ititig mo talaga yan, everyday i-apply mo sa sarili mo. Magugulat ka, pag na-master mo yan, pagkagising mo, grateful ka na. Pagkagising mo, na-appreciate mo yung kasama mo. Coach, thank you very much. Coach, ang ganda ng damit mo. Coach, excited ako ngayon. Coach, may paparating akong pay-in, grabe. Alam mo, pag naging gano'n ang energy, diba? Lalapitan ka ng mga pay-in, sa'yo mapupunta, di ba? Pero Yes. pag ungrateful ka, magbabayad na sa'yo, magpapadala na, naka-block ka na. Oo, nangyayari hindi. Yes! Magpapadala na, pasensya na po kasi na-aksidente si ganito, kailangan yung pera. Di ba parang lumalayo sa'yo yung blessing? Kasi bakit hindi ka grateful? Yes. Hindi mo lang napapansin, hindi ka aware, pero nangyayari yan sa atin. Nakuha nyo? Yes. Okay, ngayon tanong. Applying, bakit hindi ko pa nakukuha yung goals ko? Tanong mo ba rin yan? Baka Yes. tanong mo yan, applying 1 year na ako, hindi ko pa nakukuha yung result na gusto ko. Applying, bakit ganon? Kumahataw naman ako pero hindi ko pa rin nakukuha yung monthly income na gusto ko. Tanong mo ba rin yun? Tanong mo ba yun ngayon? Yes. Yes. Applying 3 months na lang, sabi mo bago mag-December, magiging maganda yung resulta. Nakukuha? Yes. Nagiging tanong mo yan sa utak mo, lalo't palapit na ng palapit, tapos parang napipressure ka na rin kasi magdi-December na naman, wala ka pang grupo, wala ka pang result na nakukuha. Nakuha nyo ba? Yes. Baka yun yung question nyo, sagutin natin. Gusto nyo? Yes. Gusto nyo ba sagutin? Yes. Okay, ganito lang kasimple. Tanong ko sa inyo lahat, binigay mo na ba yung best mo? Di ba? Binigay mo na ba yung 100%? Hindi pa. Para magka-resulta ka. Hindi pa. Diba, ang eroplano para lumipad yan, kailangan ano? Kailangan momentum. Yes. Kailangan sagad. Tama? Para lumipad yan, hindi yan yung 50% lang yung umiikot, 50% lang. Delikado yun, magka-crash yun. Tama ba? Yes. Guys, gusto kong iwanan sa inyo to. You have to give your best. Because this is the right time para ibuhos nyo lahat. Isa lang yung sagot, bakit hindi mo pa nakukuha yung resulta mo? Diba? Hindi mo pa nakukuha yung resulta mo, isa lang ang sagot. Hindi ka pa sumasagad, hindi mo pa tinutodo. Baka ang tulog mo, 6 na oras, 7 oras pa. Tama ba? Tandaan nyo guys, every time na may nagsishare ng success story, mapa-event, mapa-office, isa lang ibig sabihin, isa lang nilalatag nila. Nagsipag sila ng todo. Tama ba? Yes. Dumating sa point, wala silang tulog. Dumating sa point, nagugutom din sila. Dumating sa point, nawalan din sila ng pera. Tama? Sino dito yung mga walang pera sa bulsa? Sino dito yung mga walang pera? Okay lang, okay lang. Diba? O, palakpakan nyo. Diba? Congratulations guys, kasi bakit? Lahat na naging successful, dumaan sa ganyan sitwasyon. Tama? Sino dito yung hindi pa kumakain? Sino dito yung hindi pa nag-dinner? Gutom na, tama ba? Yes! Oh, congratulations. Bakit? Dinaanan din natin. Yes! Okay.
Tandaan nyo, bago yumaman yung mga taong successful ngayon, minsan sa buhay nila nagutom din yan. Yes. Minsan sa buhay nila naglakad yan. Yes. Minsan sa buhay nila nakulanan din yan. Yes. Napagod, napuyat, lahat yan na experience. Kaya kung nai-experience nyo yan, congratulations. Diba? Sino dito yung nangihina na? Meron ba? Sino dito yung nangihina? Yung parang yaman pa ba ako? Tutuloy pa ba ako? Diba? Yung 50-50 na nag-iisip, yung parang gagawin ko pa ba to? Baka, diba? Instead na yumaman, parang pahirap kami dito. Mahirap na lang. Sino yung nakakaramdam ng ganon? Ako, mens. Normal yon, palakpakan nyo, normal yon. Alam nyo kung bakit, guys? Alam nyo kung bakit? Bakit? Naranasan ko rin yun. Yes. Sa buhay ko, dinaanan ko rin yung tutuloy pa ba ako? Gagawin ko pa ba to? Kasi na-experience ko yung tipong wala ka ng pambayad sa bahay, wala ka ng pambili ng sarili mong pagkain. Everyday, sabi ko, hindi ko naranasan to nung empleyado ako. Yes. Kasi buwan-buwan may sahod, tama ba? Tama. Budgeted lahat Yes. kompleto. Pero hanggang doon lang yon. Tama? So guys, ito tatandaan nyo. The moment gusto mong yumaman, dadanasin mo talaga tong lahat ng ito. Okay? Bakit? Isasagad ka muna dito. Maniwala ka sa akin. Isasagad ka muna dito. Isasagad ka to the point na mauubusan ka talaga, madi-demotivate ka, manghihina ka. Pero alam nyo kung bakit mo na-experience yan? Kasi china-challenge hanggang saan ka ba kaseryoso? Hanggang saan ba yung fighting spirit mo para sa pangarap na gusto mo? Gaano ka ba kaseryoso? Gaano ka ba kagigil makuha yung pangarap na gusto mo? Gaano ba talaga yung sinasabi mo na gusto mong yumaman? Baka hanggang salita lang yan. So yung nararanasan nyo, nag-struggle ka, okay, wala kang pera, nauubusan ka, stress ka ngayon. Guys, part, proseso mo yan. Tina-challenge ka lang. Tama ba? Kaya nga sabi ko, dapat naiintindihan nyo yung journey papunta doon sa pangarap mo. Dapat naiintindihan nyo yung proseso na yan. Kung yan ang nadadaanan mo ngayon, congratulations! Kailangan mo lang okay? Kasi sabi nga, bawal dito yung mahina. So pinapalakas ka ng todo, kaya mo nararanasan yan. Alam nyo kung bakit? Kung yung moment na nagdalawang isip ako kung tutuloy o hindi, tingin nyo may Brian Bibi kaya? Wala! Tingin nyo may Montero kaya ako? Wala. Tingin nyo nakapag-travel kaya ako sa iba't ibang countries? Wala. Tingin nyo nakapagpatayo akong bahay sa Bicol? Wala. Tingin nyo naka-sports car ako ngayon? Wala. Hindi guys, gusto ko maintindihan nyo lahat. Lahat ng may value sa mundo, may kapalit na sakripisyo. Yes. Kaya, tama, yung iba wala lang pambayad sa hub, na-stress na. Yung iba wala lang pambayad sa ambag, na-stress na. Tama, alam nyo ba kung gaano kalaking stress kung may ganito kang business? Ang tao dito, labas-pasok din eh. Minsan nauubusan sila ng tao. Labas-pasok. Guys, lahat ng kumikita ng milyon, lahat ng kumikita ng malaki, may kasamang stress yan. May kasamang sakripisyo yan. Tandaan nyo yon. Hindi ka dito bibigyan ng milyon-milyon, okay? Kung hindi mo kaya yung pressure. Hindi ka dito magkakaresulta kung papairalin mo lang yung kadramahan mo sa buhay mo. Yes! Ay, hirap na hirap na kasi ako. Hindi na kasi ako makahataw. Tama ba? Ang gagawin mo lang naman everyday is humataw, mag-prospect, kumausap. Anong mahirap doon? Tama ba? Yes. Kailangan mo lang maintindihan yung proseso, kailangan mo lang maintindihan yung journey mo para marating mo yon. So ang question, okay? Pag naranasan mo ba yung struggle, naranasan mo yung hirap, nagutom, napagod ka, pero tinuloy-tuloy mo, nagkakotse ka, ang tanong, masarap ba? Yes. Sulit ba? Yes. Sulit ba lang puyat? Yes. Pagod? Yes. Sulit ba lahat? Yes. Guys, yun yung magpapasarap ng kwento mo. Yun yung magpapaganda ng kwento mo every time na nagsishare ka ng story mo dito. Yung moment na down ka na sagad ka na, sabi nga, there's no way up but up. Tama ba? Yes. Wala namang iba. Pag sagad ka na, bigay mo yung best mo, itodo mo yung best mo, wala nang ibang option yan kundi paangat ka na. Yes. So, ano?
bigay mo yung best mo, and lastly, you have to trust yourself. Yes. Naniniwala ako sa inyo, lahat kayo may skills. Lahat kayo may galing. Lahat naman kayo marunong. Meron pa ba dito hindi pa nakakapagpa-pay-ins? Diba? Lahat halos kaya. Kaya magsalita. Sabi nga ni Sir Francis, sino nakaabot kay Sir Francis? Francis Miguel, one of the owner ng company natin. Naabutan niyo pa ba yun? Yes. Naabutan. Yes. Sabi nga ni Sir Francis, naalala ko, kahit ano ka, hindi pa ako magsalita. Pipi. 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 Pumasok sa isip ko ah. Pero gusto ko yung naisip niya. Guys, alam niyo yung sabi ni Sir Francis before, kahit di ka marunong magsalita, kahit pipi ka, tama, hand sign lang, basta kung makausap ka, may kinakausap ka, pirepresentahan ka, makakapagpapain. Yes. Tama. Sabi niya yun one of the owner. So hindi ako naniniwala na hindi mo kaya. Yes. Kulang ka lang sa tiwala sa sarili mo. Yes. Kaya hindi ka nakakapagpa-join kasi ikaw mismo wala kang tiwala sa ginagawa mo. Yes. Tama? Kaya hindi ka nakakapagpa-join kasi kulang ang kinakausap mo. Yes. Kaya hindi ka nakakapagpa-join kasi hindi mo pa binibigay yung 100% best. Yes. Nakuha nyo? Yes. Guys, you have to trust yourself. Walang ibang gagawa, okay? Walang ibang totodo, ikaw talaga. Effort mo talaga ang ibibigay mo dito. Kasi ang upline bonus lang yan. Andito kami para inspire kayo, para i-motivate kayo. Tama? Pero ang gagawa niyan kayo talaga. Tama? Kahit sinong upline pa ang lapitan nyo, magre-recruit ka pa rin on your own effort. Yes. Diba? Sabi nga, kung gusto mong magpapayat, hindi ko pwedeng sa'yo mag-gym para sa'yo. Ikaw ang gagawa nun. Diba? Kahit saan lupalop ka pa ilagay, basta alam mo kung ano yung gusto mo, makukuha mo yung pangarap. Yes! Diba? Kahit anong sitwasyon, kahit anong pinagdadaanan nyo ngayon, basta yung paniniwala mo sulit na mangyayari sa isang bagay, makukuha mo yan. Tama? Kaya guys, sa lahat na nandito ngayon, sumasabay, we have 3 months. Tama? 3 months na lang para mag-December. Yes. Tama ba? Yes. October, November, December. So, eto na yung pinaka-best. Best time. Okay? Para improve mo sa sarili mo. Isagad mo na, puyat ka na, bigay mo na yung best mo. Kasi ito na yung pinaka-right time para humataw ng todo. Okay? Tigilan natin yung drama. Okay lang ba yun? Yes. Walang drama, pure hustle lang. Diba? Kasi kung lagi mong iniisip yung mga problema, mga issue na yan, hindi makakatulong sa inyo yan. Gusto mong yumaman, mag-focus ka sa kung anong makakatulong sa'yo para yumaman ka. Yes. Tama? Kasi useless yung kakatin. Pag uwi, ay, ito na naman, problema na naman. Tama ba? Yes. Sa cycle ka lang, and isa yan sa mga natutunan namin sa training sa Leader Summit. Bumabalik ka sa dati mong mindset. Pansin mo, pag nandito ka sa office, positive, balakpak, grabe, payaman. Tama, ngayon baliw na baliw ka, yes, grabe yayaman. Pero pag uwi mo, paano ba ina-apply yung natututunan mo? Ang nangyayari, bumabalik ka sa sarili mong ikaw. Naku ano, ang tawag doon emotional home. Bumabalik yung dating ikaw. Kailangan ma-apply mo kung ano yung na-absorb mo sa training, mga tinuturo sa'yo ng mentor mo. Ma-apply mo man lang yung simpleng pagiging grateful. Pag na-apply mo yon, ang laking bagay yon sa pag-network mo, sa buhay mo. Tama? Kung may upline kayo na very supportive, grabe, swerte mo. Kung may upline kayo na nag-guide sa'yo, swerte mo. Hindi lahat ako. Sino pa ba upline ko? Yung direct sponsor ko, wala. Yung nag-guide sa akin dati, wala. Kaya kumunik ako sa taas. Tama ba? Pero iniisip ko ba yon na mga makakapigil para maging successful? Hindi. Kasi naiintindihan ko yung negosyo. Walang ibang gagawa nito, ikaw. Walang ibang gagawa nito, ikaw talaga. Tama ba? Yes. We have the system. Okay? May sistema na yung community natin. Sasabayan mo na lang. All you have to do, build ka ng confidence ulit. Maging grateful ka, bigay mo yung best, yung confident mo, ibalik mo. Minsan nawawala kasi yan. Bakit nawawala? Kasi nga naging struggle. Normal yon. Nangyayari talaga yan. Okay? Pero again, pag naging grateful ka, na-appreciate mo yung mga tao sa paligid mo, na nakakatulong mo, nakakasama mo,
di mo napapansin, gumagaan yung pakiramdam. Mas masarap pumataw. Yes. Nakuha nyo? Yes. Naintindihan? Yes. Ano yung unang tip? Be grateful. Number 2, Tiwala. Tiwala sa sarili. tiwala sa sarili. Last, bigay mo yung best Bigay mo yung best mo. Tama ba? Yes. Tatlo lang yan. Sulit yan guys. Apply nyo sa sarili nyo. Maniwala kayo sa akin. Pag na-apply mo yan, babaha ang pain sa inyo. Yes. Okay? 3 months. Gusto natin, even kami gusto namin na lahat kayo masaya ngayong December. Gusto nyo ba yun? Yes. Meron tayong Christmas party. Gusto nyo ba masayang Christmas party? Yes. And syempre, gusto ko sa Christmas party natin, sama-sama tayong lahat. Yes. Okay? Gusto ko sa Christmas party natin, mag-i-enjoy lahat. Yes. Bakit? Lahat kasi kumikita. Yes. Tama ba? Yes. Lahat kasi may nagiging magandang resulta. So it's about time na lahat ng natutunan nyo from January hanggang ngayon, it's about time to apply. Tama? Application, hataw, hassle, hataw. Wala kayong ibang iisipin, hataw, hataw, hataw. I don't care kung puyat ka, pagod ka, gutom ka. Saksak mo sa utak mo, kailangan kumita akong taon. Kasi pag hindi ako kumita, gutom ang pamilya. Yes. Tama ba? Yes. Okay? Wala ka ibang nasa mindset, humataw ng humataw ng humataw ng humataw. Don't complain. Just enjoy the pain. Yes. Alam ko mahirap, may struggle, may sakit. Kasi bakit? Wala kang pera, wala kang pambigay sa magulang mo, hinahanapan ka na, hindi ka nakaka-uwi, namimiss mo na sila. Tama ba? Yes. May pain, may struggle. Yes. Pero guys, you should remember bakit ka nandito ngayon. You should remember bakit ka nag-start dito sa business natin. Kailangan maisip mo kung bakit ka nga ba nandito ngayon. And that reason, ano man yung deep plus why mo, itawid mo, ituloy mo, never give up. Lahat ng bagay pinaghihirapan, lahat ng may value pinaghihirapan. Hindi kami magkakaroon ng magandang resulta. Yung resulta yung kinita ko guys, yung kinita ko dito na almost 46 billion. Tama? Hindi naman yung kinita na parang basic lang eh. Grabe ding sakripisyo yung tinaya ko dito. Tama? Grabe ding sakripisyo yung ginawa ko bago ko narating yon. Minsan kasi nakikita nyo, yan kasi mayaman na yan eh. Nagdadrive ng sports car, may resulta. May resulta na kasi. Hindi nyo alam ko anong sakripisyo. Yung binuhos ko bago ko narating to. Tama? Ang naririnig nyo, more on story. Pero ang pag-uusapan natin yung kwento, ever since na nag-start ako dito, day 1 ko, 2008 up to now, okay, baka hindi nyo kayanin. From Manila, dinadrive ko up to Samar. Mag-isa lang ako. Kaya? Pinaya ko. Kasi bakit? Yun ang proseso ko. Binababa ko yung grupo ni Merlet Rapis. Tama? Tumitira ako doon ilang buwan. Kaya nyo ba gawin yun? Dinadrive ko mag-isa. From Manila to Samar. Almost 20 hours drive. Mag-isa lang, wala kang kasama. Tama? Mother ko nasa ospital pero humahataw ako dito. Akong tutuusin kumikita pero sinasakripisyo ko. Guys, gusto ko maintindihan nyo ng pagyaman, may sakripisyo talaga na gagawin. Okay, kaya yung problema mo, wala kang pambayad sa sobrang liit pa niyan. Wala kang pang-ambag na stress ka, sobrang liit pa niyan. Dagdagan mo pa problema mo. Hindi ka titibay dito na konting problema lang, iiyak ka na. Konting problema lang, magkukwit ka na. Tama? Tama? Kailangan matibay ka. Kailangan sulit ka dito. Hindi kami magiging part ng top distributor kung mahina kami. Ang daming sakripisyo. Iloilo, binababa ko yan before. After ng summer, Iloilo. Sila yung produkto doon na na-create nila Merlet, nila Antila, Laburo. Kilala niyo ba sila? Yes! Imagine mo yun. Dipolo Group. Ilahana. Okay? Unang baba ko doon, first time ko. Kasi unang pinaba ko Dipolog. First time ko pumunta ng Dipolog, mag-isa lang ako sa aeroplano. First time kong sumakay. Kabado ako kasi minsan hindi ko na-experience yun. Tapos pagdating doon ng Mindanao, may bombahan, may gera, masama yung mga tao. Yun lang sa utak ko, sabi ko, baka makakabalik pa ba ako ng buhay? Alam mo yon? Pero ginawa ko, sinakripisyo ko. Pagdating namin doon, natulog kami sa kubo. Kubo lang, nakituloy lang sa unang nag-member sa amin doon kay Ate Susan, Goite. May kubo sila, doon kami doon ako nakatuloy. Tama, nakakulambo, may lamok, pagkagising, andyan na yung manok. Alam mo yon? Guys, maniwala kayo sa akin. Yung problema na mayroon kayo ngayon, wala pa yan. Wala pa yan. So bakit kami naging ganito ka-strong? Kasi umpisa pa lang,
dinadanas na namin yung struggle na yan. Ngayon yung situation ko, kala nyo okay? Okay naman talaga in terms of finances. Pero alam nyo ba, pagkagising, almusal ko problema. Pag may message yung downline, upline si ganito, ganito, ganyan. Upline si ganito, may ganito, may ganyan. Almusal ko yun. Akala nyo lang okay kasi nagda-drive ng sports car. Pero hindi nyo alam kung gaano kadaming concern, problema ng grupo yung inaayos natin. Tama, ikaw problema mo lang pambayad sa hub, pang-ambag, hindi mo pa magawa, nag-negative ka pa. Tapos gusto mong yumaman, gusto mong maging successful, gusto mong magkakotse. Diba, pahinugin mo sarili mo, dagdagan mo pa problema mo. Okay? Lahat ng pangarap posible yan. Pero kailangan deserve mo. Kailangan deserve mo magkaroon ng milyon. Paano ka magiging deserve? Ready ka dapat. Tama? Ready ka dapat. Emotionally, spiritually, okay, physically dapat ready ka. Kasi pag hindi ka ready, mag-shutdown ka. So bakit ka ready? Kasi ngayon nararanasan mo na yung struggle mo eh. Pine-prepare ka na ni God sa blessing na darating sa'yo. Yes! Tama? Kaya yung struggle na nararanasan nyo ngayon, i-enjoy mo lang. Sabi nga, enjoy the process. Yes. Bakit mo siya nararanasan? Kasi pinapatibay ka. Bakit mo nararanasan? Kasi mahina ka pa. Pinapatatag ka pa. Yes. Dapat ganun ka mag-isip. Yung iba kasi kunting hirap, ang iisipin, magpupuit ka. Kaya hindi nagiging successful. Totoo yun guys. Okay, aminin ko sa inyo, hindi lahat ng sumasali dyan yumayaman. Hindi lahat ng sumali dito yumaman. Pansin nyo, may mga kasama tayo dito, wala na. Wala na, di ba? Yes. Nag-stop. Isa lang naman ng reason, bakit nag-stop? Sabi nga, kung walang Twitter, lahat magiging successful. Kaya lang may nag-quit. Di ba? Hindi reason na hindi kaya. Yung iba kasi sumuko. Okay? The good thing dito sa community natin, every time na nahihirapan ka, merong upline na nahihirapan ka, binabangon ka. Yes! Tama, motivate ka, ini-inspire ka. Diba, pinaparamdam sa'yo, kaya mo. Totoo naman kasi ako ganyan din before. Tao lang tayo, nalolobat. Congrats. Kung nalolobat ka, congrats. Kung nanghihina ka, congrats. Kasi lahat kami dinaanan namin. Pero ang point, hindi naman dumating sa point na pag nanghina ka, ang option mo mag-quit na lang. Kasi to tell you honestly, kahit mag-quit ka, nasa labas ka, maghihirap ka pa rin. Tama. Yes! Sa labas ka, magtatrabaho ka pa rin to provide your daily living. Tama. To provide your needs, magtatrabaho ka pa rin. So anong point ko? Saan mo gusto magtrabaho? Saan mo gusto mahirapan? Gusto mo bang mahirapan sa labas? At the end of the day, walang pangarap? Survival lang? Kung gusto mong mahirapan dito, at the end of the day, 5 years from now, successful ka na katulad namin. Yes, dito. Ano ba yun? Guys, marami tayong kasamahan dito na distributor, ibang team, ibang group, walang upline. Yung iba nga nagme-message upline, swerte nyo naman, may BMS kayo. Baka pwede naman kami makisalpak dyan. Baka pwede kami maki-attend dyan. Kasi sila wala eh. Walang upline, walang nag-guide. Okay? Gutom sila sa training. Gutom sila dahil wala silang upline. Yung iba sa inyo, a-attend na ng training, pinipilit pa eh. Tama ba? Yes. Ino-motivate pa. Diba? Guys, kung gustong yumaman, may initiative. Pag alam mong pagyaman yan, alam mong training, okay, makakatulong sa network mo, makakatulong sa sarili mo para ma-develop ka, para gumaling ka. Guys, dapat hindi ka lang pinipilit. Dapat hindi ka lang pinopost. Ikaw na yung nagtutusa. After na-attend po kami ng grupo, 10 kami. Reserve nyo po ako ng ticket. Dapat ganon. Diba? Ganon po ang leader. Kaya nga pinapatan kayo ng training, pinupush namin kayo dito para maintindihan nyo, pumasok sa sistema nyo. Okay? Ito yung proseso ng pagyaman. Ito yung journey natin para maging successful. Naiintindihan nyo ba? Yes! You have to be a leader. Yung mindset nyo dapat negosyante kayo, hindi lang kayo networker. Pag negosyante ka, iba ang magiging resulta mo dito. Paniwala ka sa akin. Nakuha nyo ba? Yes! So guys, on this 3 months na lilipas, okay, gusto ko ilabas mo yung fullest potential mo. Gusto ko ilabas mo, kung meron ka pang ilalabas, iigigil, itutudo, isagad mo na. Ito na yun. Okay ba sa inyo? Yes!
ilabas mo na kung ano kaya mo pang ilabas. Kasi meron pa yan. Hindi mo pa napipiga yung sarili mo. Okay? Hindi mo pa sinasagad yung todo. You have to make a commitment to yourself. Sarili mo, kalaban mo kasi dito eh. Pag inantok ka, matutulog ka, sarili mo yun eh. Disiplina. Kailangan madisiplina mo yung sarili mo. Dumating ako sa point, ang commitment ko sa sarili ko, hindi ako kakain hanggat wala akong close team. Doon ako nabanggit ko na sa inyo yun. Yes. Hindi ako kakain sa isa kasi off-time kami sa labas eh. Walang kain hanggat wala akong napipresentahan na close team. Tama? So ang labanan talagang gutuman. Samantala ngayon nasa hub ka lang oh. Hanap ka lang ng prospect online, TikTok, Facebook, yung iba naka-ads. Hindi na mahirap. Nasa bahay ka lang nakaupo. Kami dati nauulanan, naghahanap ng prospect. Naiinitan, naghahanap ng prospect. Tama? Nagugutom. 'Di ba? Naghahanap ng prospect. Samantalang kayo, 'di ba, nasa hub. 'Di ba nasa bahay nag-online? Kasi dati walang online eh. Tama, pero bakit hindi nakapagpa-pay-in? Hindi ka grateful sa nangyayari sa iyo eh. Kaya mo naman, may skills ka naman. Hindi ka lang grateful, hindi mo lang nakikita yung magandang nangyayari sa buhay mo, magandang direction na nangyayari sa buhay mo. Tama? So guys, again, last 3 months, bigay mo yung best mo. Full blast, wala nang ititira, sagad kung sagad. Gusto ko lahat tayo kumita ngayong December. Gusto ko lahat tayo happy ngayong December. Okay ba yun? Yes!